Ngayon ay Huwebes, unang linggo sa panahon ng pagdating, ika-4 ng Disyembre 2025. Paalaala sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na kasama natin sa araw-araw sa loob ng banal na misa. Kung bakit sa dami-daming nagsasalita ng tungkol sa korupsyon sa Pilipinas ng iba't ibang grupo at sa ingay na dulot nito kung saan ang gobyerno ay sumusunod lamang sa tamang proseso ng batas. Kung kaya tayo ay hinihikayat ng Diyos na manalig sa Kanya at hindi upang bigyan ng pagkakataon si Satanas at ang masasamang espiritu na manahan sa ating puso at isip. Nababala noon pa man ng Inang Birheng Maria ng kanyang pagpapakita ng huling lihim na propesiya sa Fatima. Kailangan lang natin ay unang-una ay pananampalataya sa Diyos at ang pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, na mas makapangyarihan pa sa lahat ng ingay na dulot ng ating pakikibaka sa paglaban sa korupsyon. Kung kaya ngayong araw ng Huwebes, ang unang pambungad na panalangin sa mga pagbasa at ebanghelyo ay hango sa Salmo Kapitulo 119, talata 151 hanggang 152. Ikaw ang aming kapiling, dakilang butihin, pangako mo'y walang maliw. Gayon din ang tuntunin, pagkat walang hanggang ka rin. Kailangan bago tayo sumunod sa ingay ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa, kahit sa ating mga social media sa kani-kanilang opinyon ng ating lipunan ng tungkol sa korupsyon, at sa dami-daming nagsasalita, sino ang dapat natin pakinggan? Upang hindi tayo maligaw o madaya ng paghahari ni Satanas sa mundo, sa ating mga puso at isip na siyang babala sa Fatima ng paghahari ni Satanas, binigyan na tayo ng Inang Birheng Maria noong paman sa Fatima ng mga palatandaan kung paano naghahari si Satanas sa mundo ng tao. Ang kanyang tagubilin sa huling lihim ng propesiya sa Fatima ay kailangan nating maunawaan at malaman bilang paalaala. Una, wala na sa lahat ng sulok ng daigdig ang kaayusan upang ang tao ay sumunod ng ayon sa batas ng Diyos at ng tao, kundi ang sinusunod na nila ay yun lamang kanilang bukso ng damdamin, at wala na sa pitak ng kanilang puso at isip ang tao sa iba't ibang bansa tungkol sa saligang batas. Ibig sabihin, hindi na nila iginagalang at inuunawa ang kahalagahan ng mga batas, at patuloy sila sa paggawa ng kanilang kalayaan at sa gusto nilang mangyari na siyang ikapapahamak ng tao. Pangalawa, kahit ang mga lalaki at mga babae ay mag-ingat pagkat kukunin ang kanilang puso at isip para pagharian ni Satanas sa madaliang paraan at pagkukumbinsi sa kanila ng iba't ibang mga kasama para itanim sa isip at puso nila ang matinding galit at paghihiganti na siyang nangyayari na at nagaganap sa ating mga pagtitipon at paglaban sa korupsyon, na ang bunga ay totoong galit, poot at paglaganap ng pagdudulot sa tao ng walang kapayapaan sa kanilang isip at puso. Pangatlo, ang paggawa ng tao ng mga nakamamatay na armas ng pakikipaglaban sa kapwa bansa na siyang tutupok sa mundo sa ilang minuto lamang. At ito ang tinatawag natin na mga pag-atake gamit ang airstrike missiles
at mga atomic bomb na siyang gamit ng malalaking bansa sa buong mundo upang mag-ingat sa anumang ikapapahamak at magdudulot ng pagkawasak ng tao at ng bansa. Ikaapat, gayon din ang ating mga obispo at kaparian at mga pastor ng iba't ibang relihiyon ay magkakaroon ng komplikadong relasyon sa pagitan ng kanilang iba't ibang religious orders na tunay na nangyayari na rin kung bakit gayon na lamang ngayon ang apostolic journey ng ating Santo Papa Leo ika-14 sa pakikipag-isa at pakipagkasundo sa ating mga iba't ibang relihiyon sa mundo. Pang-apat, tunay na hinahayaang mangyari ang mga natural na phenomenon tulad ng terrible catastrophes sa mundo ng Diyos upang magbigay babala sa mga tao at hinahayaan niyang tuluyang mawala ang ibang bansa na apektado sa mundo ng unti-unti sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikalima, may mga sakit na walang kagalingan kung bakit ang ating mga siyensya at mga doktor ay walang makitang gamot na magpapagaling sa may sakit. At gayon din ang babala sa mga paghamak ng ating mga tao sa mga santo at sa simbahan na nagaganap na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ika-6, magkakaroon ng hindi na makontrol na pagpatay ng mga tao sa kanyang kapwa, kung saan ang tao ay pinapatay na ang isa't isa na nagaganap sa paglaban sa iba't ibang partido politikal at tulad ng mga lulon sa droga at sa iba't ibang kadahilanan at tunay na maraming tao ang totoong magdaranas ng paghihirap kung ating paiiralin ang ating kalayaan ng paglabag sa utos ng Diyos. Ikapito, na wala ng taong makakapagligtas sa sarili at sa kapwa dahil kulang na at wala ng pag-ibig at pagtulong sa kanyang kapwa kung paanong itinagubili ng anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pinakamahalagang utos, ang mahalin ng Diyos at ang kapwa gaya ng ating mga sarili. Ang lahat ng nabanggit ay paalaala ng Inang Birheng Maria ngayong darating na kapistahan ng Immaculadong Concepcion ng ika-8 ng Disyembre, 2025 at ika-12 ng Disyembre ng Guadalupe. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos sa binyag ng pagpapakita niya noong ika-24 ng Hunyo, 1981 sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista bilang saksi ng Panginoon ng muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa sa Puliano, Verona. Ay totoo at tunay ang huling tagubilin sa lihim ng propesiya sa Fatima. At ito'y nagaganap na kung hindi natin pagsisikapang magbalik loob sa Diyos. Lalo't parating na ang kalahati ng ika-21 siglo na sumasakop sa 2,050 hanggang 2,100 kung saan kailangan na nating magtulungan sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos sa plano ng Diyos ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ngayong kaganapan na ng mga panahon ng dakilang Jubileo 2000 na siyang ating Jubileo ng pag-asa ngayong taon 2025 sa lahat ng ingay at sa dami ng gustong magsalita tungkol sa paglaban sa korupsyon na lalong pinalalala ng pagkakawatak-watak at kaguluhan sa isip at puso kung sino ba ang dapat pakinggan dahil sa iba't ibang grupo na hindi nakakatulong upang maging payapa ang bansa at hintayin na lamang ang tamang proseso ng batas sa mga sangkot sa katiwalian. Kung bakit ang salita ng Diyos at Ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes ay tungkol sa aklat ni Isaiah Kapitulo 26, talata 1 hanggang 6, papasok ang bayang matapat
At ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, talata 21 at 24 hanggang 27. Papasok sa kaharian ng langit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ito kung bakit nasa ikatatlong taon na tayo, 2025, ng pandaigdigang selebrasyon ng ating kaligtasan sa 6 na taon ng pagdiriwang na nagsimula noong taong 2023 hanggang sa taon 2028. Matapos ang propesiya sa bansang Pilipinas ng taon 2022 ng tungkol sa pagkahirang ng Diyos sa ating bagong Pangulo, BBM, para sa bagong tipan ng Diyos sa buong mundo upang paalalahanan ang mga lider ng Estado at ng simbahan at upang isulong ang tunay na kapayapaan sa iba't ibang bansa ayon sa kaayusan ng saligang batas na ang itayo ay ng bawat bansa ay sa pamamagitan ng halalan o eleksyon at igalang ang mga lokal at pambansang inihalal ng taong bayan at gawin ang nararapat lamang sa ayon sa batas ng mga tiwali sa pamahalaan para sa buong mundo sa panghalatang kapayapaan at kaayusan ng lahat. Amen.